Christ by offer our praise to Him. Psalm 150 says, let everything that has breath praise the Lord. Father, we praise you, Lord, for your mighty works upon us, Lord. We praise you for who you are, Lord. We praise you, Lord, for you are great and greatly to be praised. Thank you, Lord. Every praise is to our God. Every word of worship, one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our glory, hallelujah, hallelujah to our God. Every praise
Salamat po, Panginoon. Sa iyo lahat ng kaluwalhatian, papuri, Panginoon. O Diyos, sa iyo lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagkalian mo, at sa aking puso ay hindi naman nao tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay ko nang galing sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagkalian mo, at sa aking puso ay hindi naman nao tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay ko nang galing sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay ko nang galing sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa iyo. Sa iyo, lahat ng papuri ay
sent His word and healed them and delivered them from all their affliction. Because ang gospel na nagpapalaya sa tao mula sa kasalanan, it is the word of God. Ang dami niyang maabot na tao. Mararamdaman mo yung presence niya basta talaga nag-focus ka sa kanya, sa mga word niya. Kasi yung habang nanonood kami sa live, sabi ko, grabe kahit sa live lang to, ramdam mo si Lord na nanonood siya. Parang feeling namin, nasa church din ba kami? Di ba? Parang gano'n. Kung grabe nung time na yun, kumilos si Lord, lumuha talaga ako tumuloy. Hinuwa ako, grabe iyak ko. Nung time na yun, hindi ko siya ma-explain. Ramdam ko yung presence niya nung time na yun. Ang word of God ang magpapalaya sa tao. Dahil marami, dahil naka-lockdown, dahil sa pandemic na to, nag-start ng manlamig. Kaya napakahalaga na ang gospel, ang kapangyarihan ng gospel ay maunawaan natin. At hindi natin ikahiya dahil ito ang nagpapalaya even sa mga malalamig na puso. Para sa akin, malaki yung impact ng Sunday online worship ng GCAP Church para maging ma-remind ako sa mga promises ng Lord. Sobrang nafe-feel ko yung presence ng Lord kasi lahat ng message ni Lord every Sunday, yun talaga yung pinakakailangan ko para makabalik ako o para mas lalong umingit ako kay Lord. Saktong-sakto yung mga message ng Lord na tipong pag-give up ka na, pero ito yung message sa'yo ng Lord. Etong Sunday, tuwing Sunday, ito yung message ng Lord. Sakto-sakto para sa'yo. Parang sinasabi ng Lord na, hindi pa anak, may plano pa ako para sa'yo. You need to mention the name of Jesus Christ. Because the same power na nag-manifest kay Jesus ay same power na naka-envelope sa pangalan niya. They will lay hands on the sick and they will recover. Masakit sa ngayon ba ako? Mula Lunes, masakit ako. Pag mga lakad ako, halos parang pipilay-pilay. Ngayon, parang pipilay-pilay ngayon. Sa pastor online service na healing. Yun, sasayaw-sayaw ko, Lord. Ngayon ko, alam ko, hindi ako pababayan, hindi ko iiwan. Palakasin niyo ako ngayon. Malakas ako ngayon. Sa piyalan ni Lord. Maraming salamat. Worship online. Malaking bagay sa tao. Malaking bagay sa mga nanonood. Inabang ko kahit saan kami. Basta makaano na kami. Baka worship. Yun lang. Talagang bahala na. Kahit ano na nakakita dyan. Basta itataas ko kamay ko. All authority has been given to me. Sabi ni Jesus, ano ba yung in-store ni Father God? Sa name ni Jesus. Merong wealth na in-store sa name ni Jesus. Habang pinapanood ko siya, habang umaattend ako lagi ng GCAP online service, unti-unti akong nababago kasi alam ko sa sarili ko na hindi po din ako nakaka-attend ng mga mas kahit noon pa. Lagi po talaga akong may dahilan. Parte na kung saan yung maglalas prayer na si Pastora, bigla na lang akong tinamaan, bigla na lang ako naiyak kasi yung Holy Spirit ng Lord parang hinipo niya talaga yung puso ko. Kinlens niya, nilinis niya talaga yung pagkatao ko ng oras na yun. Hindi ko talaga mapigilan kung bakit ganun ang nangyari sa akin. After nun, iyak pa rin ako ng iyak. Tuwing nag-share si Pastora, talagang pinapakinggan ko siya ng maayos. Lahat ng sinasabi doon, pumapasok talaga sa puso ko. Kasi isip ko, lagi po akong sobrang blessed. Dami pong blessings na dumarating. Sobrang dami po talagang blessings na binibigay niya sa akin everyday. Kaya napaka-thankful po ako sa kanya. Napaka-thankful po kasi nga po meron pong ginawang paraan ang GCAP online service para mapamahagi pa rin, ma-share pa rin yung salita ni Lord. Ibigay mo ang little faith mo and watch Him that He can move your mountains. Ibigay mo ang little testimony mo and watch Him na magsisave ng mga maraming kaluluwa. Ang Diyos ang nagbabago ng puso. Ang Diyos ang kumakausap sa tao. Noong time na yun, nawala sa akin ang galit. Natuto ko ipatawad ko na yung ginawa sa akin. Masakit na ginawa sa akin.
Nung pinatawad ko na siya, yung galit niya nawala sa akin, yung paghihiganti. Nung pagkatapos nung inulit-ulit kong panahon, nung ako na huwag kong gawin yung masama. Sabi ni Jesus dito, come! Come! Come to me! All! Hindi ilan, all! You who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Pwede kang maging masagana sa time ng pandemic na to. Dahil ang Diyos at ang nag-aalaga sa iyo ay hindi nagkukulang kahit kailan. At ang nag-aalaga sa iyo ay hindi apektado ng pagbagsak ng kahit na anong company o kahit na anong pandemic. Gumawa din ng paraan yung church. Nakapanood kami every Sunday. Para yan, sabay kami nanonood dyan sa may kusina. After ng worship, parang gusto mong manalangin, matatamaan at matatamaan. Parang nire-remind sa akin na nandyan ang Diyos. Huwag mawala ng pag-asa. Malaking impact talaga sa akin. Yun yung pinahahawakan na nandyan ang Diyos. Huwag mawala ng pag-asa. Nakikita pa rin ng Diyos ang sitwasyon. Sabi niya dito, arise. Tumayo ka na dyan. Because the one who sees us is greater than sa problema natin. Every day, every minute, you can come to the Father. Daily basis. Come. Come to the presence of God. Come. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Father, help us, Lord. Help us, God. Na alisin ang mga poison ng bitterness, oh God. Help us, Lord, to overcome. And Lord, we pray for your grace and your mercy this day. We pray, Lord, for more revelation. We thank you, Father, oh God. May your name be exalted. May your name be lifted up. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. It's about what poisons you. Sabi mo sa katabi mo, ano bang lumalason sa'yo? Napakahalaga na maunawaan natin ano ang lumalason sa atin. Dahil dito sa Acts chapter 8, verse 23, na-explain ko sa inyo, ano ba yung pag tinawag na poison, ito ay nakakalason o nakakamatay. So titingnan natin dito sa Acts chapter 8 verse 23. Sabi dito, for I see that you are poisoned by bitterness. So ang bitterness ay poison. Ulitin ko. Ang bitterness ay poison. Sabi dito, for I see, nakikita ko, ikaw ay nalason ng bitterness. Marami ang nag-aakalang mga Christians na okay lang ang bitterness without knowing na ang bitterness ay poison. Kaya what poisons you? Dahil sa old word, root word ng bitterness is bite. Alam niyo ba ang bite? At saan nanggagaling ang bite? O pagkagat, ito ay nanggagaling sa word na hurt ako. Nasaktan ako. So the moment na ang hurt na word na tinatawag ay nag-smolder o nag-start na mag-flourish sa puso mo, ito na ang resulta, bitterness. At unti-unti ang poison ay nag-i-start na pumasok sa puso mo. At ang idea ay alisin ang mga good things sa heart mo at mag-take over ang poison sa puso mo. What poisons you?
At ang mga hurt na yon ay nanggaling sa mga salita na sinabi about sa'yo. Mga bagay na ginawa sa'yo o ginawa sa atin. At ano yung mga bagay na kinuha sa'yo. At the moment gawin to ng mga tao, mag-i-start ang bite na tinatawag na hurt. At ang poison mag-i-start lumagana. Kaya titignan natin dito, kanino sinabi ni Peter itong Acts chapter 8 verse 23, ito ay sa nagngangalang Simon. Dito sa Acts chapter 8 verse 9, sabi dito, but there was a certain man called Simon who previously practiced sorcery in the city and astonished the people of Samaria, claiming that he was someone great. So itong si Simon ay kilalang kilala at tinitingala at hinahangaan sa Samaria dahil nagpapakita siya ng mga miracles. Okay? And the next verse, to whom they all gave heed, lahat nakikinig from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. Okay? Nagpapakita siya ng mga himala. Next verse. And they heeded him because he had astonished them with his sorceries for a long time. Pinaniniwalaan siya ng lahat, hinahangaan siya. Pag ikaw ang nasa posisyon na sa isang city, ikaw ang hinahangaan at ikaw ang tinitingala, siyempre, ang sarap ng pakiramdam mo doon. Ikaw ang nasa posisyon na gano'n. Na the moment na magsalita ka, ang lahat maglilisen. Amen. But verse 11, verse 12, but when they believed Philip, hanggang isang beses pumunta si Philip, and he preached concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. Ano nangyari? Nabuwasan ng mga followers niya. Nawala ang mga naniniwala sa kanya. From least to greatest. And next verse. And even si Simon himself, verse 13, believe. Pati siya, naging follower ni Philip. And when he was baptized, he continued with Philip and was amazed, seeing the miracles and signs which were done. Okay? And then, verse 18, makikita natin. Because alam nyo, ang bitterness, it is unnoticed. Hindi mo yan mapapansin. Unseen. Undetected. Pero meron na. Kaya pag-uusapan natin kung gaano nakakatakot ang poison na to. Na the moment lumaganap to sa puso mo, it will consume you. Napakapanganib ng poison na ang pangalan ay bitterness. And when Simon saw that through the laying on of the apostle hands, and then dumating ang time na sinabi, pinatawag sila Peter and John, na sinabing gustong makakilala ng Samaria. And then pumunta si Peter and John. And then nag-start mag-laying of hands, mag-lay hands, at ma-receive ng mga taong Holy Spirit. Ngayon niya na-realize, dito pala nare-receive ang power ulit. Because ang bitterness is unnoticed, undetected, and unseen. Ngayon, kukunin ko ulit ang power at puposisyon ako kung saan ako dati. And when Simon saw the truth, dito sa Acts chapter 8 verse 18, when Simon saw the truth, the laying on of the apostle hands, the Holy Spirit was given, he offered them money. Then, verse 19, saying, give me this power also, that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. Dito sinabi ni Peter sa verse 23, for I see that you are poisoned by bitterness. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ma-identify ang poison na to. Dahil isa sa pinagmumulan nito, isa ka bang dating nasa posisyon? At meron nang pumalit sa iyo ngayon. At hinayaan mo lumaganap sa puso mo ang bitterness. Isa ka bang dating tinitingala? At ngayon, hindi na pinakikinggan?
at hinahayaan mong lumaganap ang word na hurt. Hurt. Na-hurt ako. Hindi ako pinansin. Bakit inalis ako sa posisyon? Gusto kong sabihin sa'yo, pag inalaw mo yan, lalagganap to at mag-i-start na pumasok sa puso mo. At the moment mag-start to, na pumasok sa puso mo, tong poison na to, sabi dito, sa Hebrews chapter 12, verse 15. Sa NLT, please. Sabi dito, watch out that no bitter root of unbelief rises up among you. For whenever it springs up, many are corrupted by its poison. Sabi mo sa katabi mo, meron ka bang bitterness sa puso mo? Meron bang mga nasabi sa iyo ang mga tao? At masyado kang na-hurt. Oh, nagkaroon ako ng wound. Nagkaroon ako ng hurt. And then nag-start to na mag-cause ng bitterness. And slowly, unti-unti lumalaganap to. At paano mo malalaman na pumasok na to sa'yo? It's very dangerous, itong poison na to. Ang tawag sa poison na to ay bitterness. Poisonous. So, isa ka tayo, poisonous. Sabi dito, ulitin ko, sa New King James Version, please. Lest any root of bitterness springing up cause trouble, magkakos ng trouble sa buhay mo. Alam mo ba ang bitterness ay hindi nagkakos ng trouble sa tao na meron kang bitterness, kundi magkakos ng trouble mismo sa'yo. Because it will dominate you mentally. Okay. Pastora, paano ba magdo-dominate to mentally sa akin? Alam mo bakit? Mag-i-start na ang mind mo, kahit ayaw mo i-focus sa person na yon, kusang pumupunta ang mind mo dun sa person na yon. Naalala ko, sabi ng isang sikat na doktor, sabi niya, when I start to hate this person, I become slave. That person. Nagiging slave ka ng taong yon. Why? Because the moment na magkaroon ka ng bitterness sa person, ang mind mo, it will absorb you. It will consume you like magnet. Para kang minamagnet na kahit ayaw mong ilagay ang mind mo doon, ay mag-i-start tong i-absorb ka at i-consume ka at i-magnet ka at ang isip mo totally pupunta doon sa person na yon. At alam mo, it will release stress hormones. Ano mangyari sa'yo? Kahit hours ka palang nagwo-work, pagod ka na. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo ang signs and symptoms kung nangyayari ito sa'yo. Kung nangyayari ito sa'yo, nag-i-start na ang poison ng bitterness ay pumasok sa'yo. It will depress you emotionally. Na-experience mo ba dahil may bitterness ka, hindi ka makapag-function normally? Nakahiga ka lang maghapon. Hello? Because bitterness is poison. That's why the moment na i-bite ka nito, nakahiga ka lang maghapon. Ni ayaw mo mag-function normally at masyado kang negative sa lahat ng bagay and pessimistic and cynical and mockery. The moment na magsalita yung person yun, oh talaga? Oh? Really? Totoo ba yan sinasabi mo? You always mock that person. At hindi ka naniniwala because of bitterness. Because bitterness is a poison. Marami ang hindi nakakaalam na ang bitterness ay poison. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bitterness ay poison.
Kung nangyayari itong mga bagay na to, unti-unti nang pumapasok ang poison sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ang good news, itatopic din natin paano mo to i-remove, okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, huwag kang ma-depress. Amen. And it weaken you physically. Hindi ko sinasabing lahat ng may ulcer ay may bitterness. Pero ang sinasabi ko, kung ngaya mong ma-remain sa iyong bitterness, lahat ng ulcer, high blood pressure, even sickness, may start mong ma-experience. Amen. Hello. May mga sakit dyan. Hindi ko sinasabing lahat ng may sakit, may bitterness. Ang sinasabi ko, it will weaken you physically. Dahil isip ka ng isip, mag-start ka magkaroon ng bukol. Tulad ng ulcer and high blood pressure. Dahil ang emotion mo ay iba. And it will destroy you spiritually. Dahil the moment na may poison ka ng bitterness, kahit ang pagpe-pray, wala kang assurance and confidence. Because, you know, something is wrong. And that is bitterness. Huwag mong i-allow ang mga bagay na to na pumasok sa'yo. But ang isa pa sa pinakamakapanganib ay the moment kainin ka na nito. Totally makonsume ka na at mag-dominate na ang lahat-lahat sa'yo. Kaya titignan natin dito ang isang character na nagangalang Ahithophel. Isa sa mga counselor ni King David. Minsan si Ahithophel ay dumating sa point na naging loyal kay King David. At the moment na siyang mag-counsel, para kang nagpa-counsel sa Diyos. Ang bawat salita niya, parang galing sa Diyos. 2 Samuel 16:23. Now the advice of Ahithophel, which he gave in those days, was as if one had inquired at the oracle of God. So was all the advice of Ahithophel, both with David and with Absalom. Isa siyang loyal na advisor ni King David. Nag-stand kay King David. Kinounsel niya, inalagaan niya si King David. Pero alam niyo ba, all of a sudden, nag-turn around. Dahil dumating sa point na nag-commit si King David ng adultery. Ang pangalan ay Bathsheba. Si Bathsheba ay granddaughter ni Ahithophel. Then nag-flourish yung hurt na yon sa puso niya. All of a sudden, nung nakita niya nag-start mag-rebelde si Absalom, which is anak ni King David, eto nakita niya ang pagkakataon to get even. Gaganti ako. Pumanig siya kay Absalom. 2 words na counsel ang binigay niya. To disgrace King David and to destroy King David. Ang una, sinabi niya kay Absalom, sipingan mo ang mga asawa ng tatay mo para makita ng lahat sa rooftop na kinamumuhian mo ang tatay mo. At that time, si King David ay umalis sa kingdom dahil kailangan niyang tumakas sa anak niyang si Absalom. At ang ginawa ni Absalom, sinipingan niya ang mga concubines ni King David. Then ang pangalawa, ang pangalawang counsel niya ay patayin si King David. But this time, hindi inalaw ng Lord na magtagumpay ang counsel niya. Kaya sabi dito sa 2 Samuel 17, chapter 17, verse 23, now when Ahithophel saw that his advice was not followed, he saddled a donkey and arose and went home to his house, to his city. Then he put his household in order and hung himself and died. Sobrang nag-dominate na sa kanya ang bitterness. Na-consume na siya nito. Kung hindi mamamatay si King David, hindi ko kayang mabuhay. Suicidal. Dahil ang naging buhay niya na lang ay kung paano siya makakaganti sa person na yon, kung paano niya pababagsakin yung person na yon. Kung meron kang gantong mentality ngayon, na ang buong buhay mo, buong strength mo, ibinubuhos mo kung paano ka gaganti sa person na yon.
Na-consume ka na ng poison, ng bitterness. Huwag mong hayaan na ma-consume ka ng poison, ng bitterness. Ito ang poison na napakapanganib na kailangan maalis. Sabi mo sa katabi mo, kailangan maalis. Sabi mo sa katabi mo, kailangan maalis. At para maalis ang root ng bitterness, ang number 1 na kailangan mo is pursue a life of fellowship. Sabi mo sa katabi mo, pursue a life of fellowship. Hebrews chapter 12 verse 14. Kaya itong ma-remove. Mahirap, pero kailangan natin gawin. Pursue peace with all people. Be initiators. Ikaw ang mag-initiate na makipagbati. Mag-end ng war. Ito ang sabi ng mind ng iba at ng heart. Lagi na lang ako. It doesn't matter. Basta masunod mo ang word. Hindi naman kung sino ang tama. It doesn't matter. Kailangan mo ibaba ang defense mo. Kailangan mo i-rebuild ang bridges again. Kailangan mo i-restore ang fellowship. Because sabi sa Proverbs 17 verse 9 sa NLT, love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separate close friends. Pag nagdwell ka sa fault and bitterness, separation ang resulta. Pero pag inayaan mo ang love ang mag-prosper, ma-maintain ang relationship. It doesn't matter kung ikaw ang una. But be an initiator. Because sa Hebrews chapter 12 verse 14, hindi nakakahiya ang laging ikaw ang mauna. Because ang goal mo is to remove bitterness in your heart. Ang goal mo ay hindi ka ma-poison ng bitterness na yan. That's why you will restore the relationship. Ikaw ang mag-initiate. Ikaw ang mauna. Ikaw ang mag-initiate na mag-end ng war. Restore. Restore. Ano bang mga fellowship ang inend mo because of poison ng bitterness? Na ikaw ang kailangan mauna. Meron ka bang naiisip na tao ngayon na kailangan mo mag-say ng sorry? Ito lang ang tanging way para ma-remove ang bitterness sa puso mo. Lagi na lang ako, yung bang mindset natin, dahil ang pride nangunguna sa atin. Yes, it doesn't matter. Ikaw ang nag-grow kahit ikaw lagi. Dahil bakit ka nag-grow? Sinusunod mo ang Word of God. You pursue peace with all people. Gusto mo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Amen. Mas mahalagang malugod sa iyong Diyos. Doesn't matter. Kahit sabihin ikaw palagi ang nauunang makipagbati. At least nalulugod ang Diyos sa iyo. Kailangan ang mga Christian ay bagong mentality. Amen. Amen ba? And promote a life of forgetfulness. Anong ibig sabihin nun? Kailangan mamuhay ka na lagi kang handang kumalimot. Kalimutan mo ang nangyari kahapon. Ephesians chapter 4 verse 31. O isa ka ba sa mga historical? Na last year pa, binabanggit mo pa rin hanggang sa ngayon. Sabi dito, let all bitterness, wrath, anger, clamor. Let all bitterness, wrath, bitterness, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Ano ibig sabihin? Forget it. Alisin mo na to. Lahat ng bitterness. Pastora, naisip ko lagi. Meditate. Instead na i-meditate mo ang maling nagagawa sa'yo, i-meditate mo si Lord. Ito yung isa sa mga way na ginagawa ko
Nagme-meditate ako ng kay Lord o ng Word of God para makalimutan ko lahat ng mga ginawa sa akin. Hindi agad. Nandun yung process ng healing. But at least you try to forget. You need to forget lahat ng ginawa sa'yo. Kundi, hindi ka makaka-move forward. Stuck ka lagi sa sitwasyon. Dahil lagi mong naaalala ang mga bagay na ginawa sa'yo. Wala ka nang magagawa sa mga bagay na ginawa sa'yo. At wala ka nang magagawa sa mga bagay na sinabi sa'yo. At wala ka nang magagawa sa mga bagay na ninakaw sa'yo. O kinuha sa'yo. Pero meron kang magagawa sa puso mo. At meron kang magagawa sa sarili mo para ang bitterness ay hindi totally makonsume ka. Ito ay ang kalimutan mo. Forget it. Forget it. It doesn't matter kung ano pa nangyari sa'yo, but you need to forget it. Forget it. Forget it. Sabihin sa katabi mo, kalimutan mo. Dahil ang mga bagay na hindi mo kinakalimutan, ito ay kinakarga mo sa likod mo. Kung 10 ang mga bagay na hindi mo kinakalimutan sa mga tao, 10 tao yon, kayang bang buhatin lahat yon? Kaya lagi kang mabigat. Lagi kang may heaviness. Habing mo sa katabi mo, kaya lagi kang may heaviness. Nagtaka ka pa pag gising mo na umaga, ba't kaya ang heavy ng katawan ko? Paano 5 ang nasa isip mo? Bakit niya ako ginanto? Bakit ganto ang sinabi niya? Bakit ganto? Anong ginagawa nilang? Grupo sila, nagtutulong-tulong sa akin. Bakit ganyan? So, 5. Kung 5 yon, 5 ang karga-karga mo sa likod mo, hindi mo kakayanin yun. That's why, pag gising mo pa lang ng umaga, kahit mag-devotion ka at mag-good morning ka kay Lord, parang tamad na tamad ka because yung 5 yon, karga-karga mo. At iniisip mo, bakit nila ako ginawa ng ganyan? Bakit sinabi nila sa akin to? Bakit hindi nila ako sinaba? Bakit ganyan? So, forget. Sino sa katabi mo, forget. Pwede kang mabuhay ng may kalayaan. Kung kakalimutan mo lahat ng sinabi sa'yo, lahat ng ginawa sa'yo, at lahat ng kinuha sa'yo. Pastora, kasi ninakawan ako ng kapatid ko. Pag inalala mo ba lahat ng pagnanakaw na ginawa niya sa'yo, may ibabalik ba lahat ng perang yon? Hindi. Pag inalala mo ba lahat ng ginawa sa'yo, may ibabalik ba lahat ng yon? Hindi. Kaya you need to forget. Forget. Meditate on the Word of God. Isipin mo ang Word. Instead na isipin mo ng isipin ang lahat ng ginawa sa'yo at magsalpiti ka sa isang kwarto, pity party, okay? At sabihin mong, kawawa naman ako. Lagi na lang ako ginaganito. Hanggang kailan ako mananatiling ganito? Oh Lord, kunin mo na ako. You need to forget. Forget everything. Sa gantong paraan, nire-remove mo ang poison sa'yo. At mamumuhay ka ng may kapayapaan. At mamumuhay ka ng may joy. Pag-isip mo na umaga. Hindi nagtatalo sa'yo lahat ng mga negative. Oh, hindi nagtatalo lahat sa'yo ng lahat ng mga sinabi sa'yo o ginawa sa'yo. Pag-isip mo na umaga, may joy ka. Amen. Ang mahirap, even ang mga Christian, kahit gabi, instead na mag-meditate kay Lord, katulad ni King David, nagme-meditate kay Lord every night, ang minimeditate, bakit niya ginawa sa akin to? Bakit ganun ang ginawa niya? Bakit ganyan? Bakit ganito? Hindi pwede talaga yan. Hindi ako pwedeng basta ganyanin na lang. Gaganti ako. Alam mo ba? Nang in-slave mo yung sarili mo. At the moment magpatawad ka, ikaw mismo ang pinapalaya mo, hindi yung taong yon. Sabihin mo sa katabi mo, forget. Kung may journal ka na lahat ng mga tao o lahat ng mga ginawa sa'yo ng tao ay nakasulat, please, sunugin mo. Sa gantong age, gagraduate ako. Itong si Aling ganto, hindi ako pinautang.
para makagraduate. Please, sunugin mo. Forget it. Dahil sa ginawa ng mga taong yun, kaya ka nagsumikap. Kaya sa ginawa ng mga taong yun, kung bakit ka ngayon nandito. Dahil sa pagpe-pressure sa'yo ng mga taong yun, kaya mo nakilala si Lord. Actually, wala silang ginawa na masama sa'yo. Pinush ka lang nila para makilala mo si Lord. And then 3, practice a life of forgiveness. Hello. Pastora, ang hirap. Yes, mahirap. Pero kailangan mong gawin. Nakakapagod, pero kailangan mong gawin. Ito lang ang tanging way para ma-remove ang poison na kumakalat sa puso mo. Sa Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind. Be kind to one another. Tender-hearted. The moment na mag-sorry sa'yo, huwag mong pagtigasin ang puso mo. Hayaan mo ang puso mo ay malambot. Forgiving one another. Even as God in Christ forgave you. Ganyang kalambot ang puso ng Diyos. Biron mo, hindi ka pa nagsusorry, namatay na siya agad sa cross. Dahil ang purpose, patawarin ka. Wala ka pang sinasabi, hindi mo pa siya kinikilala. Namatay na siya agad sa cross. Ang purpose, para patawarin ka. Sobrang lambot ng puso ng Diyos. Tender-hearted. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong hayaang maging matigas ang puso mo. Dahil pinatawad ka ng Diyos, dapat ka rin magpatawad. Sa Luke 23, verse 34, tingnan mo kung paano siya nag-express at nag-demonstrate ng pagpapatawad. Dito sa Luke chapter 23, verse 34, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Habang siya ay minamak, si Jesus Christ, habang siya ay minamaliit at hindi pinapaniwalaan, na-imagine ko tuloy kung paano niya sinasabi, Father, sobrang tender ng heart, forgive them. For they do not know what they do. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang puso ng Diyos ay napakalambot. Alam mo ba, na sa pinakamaruming mong kasalanan, pinatawad ka niya. Given na, nung tayo pinanganak, makasalanan na tayo. Pero naaalala mo ba, nung time, na ang kasalanan ay na-enjoy mo? At tinatago mo dahil alam mong hindi ka tatanggapin ng tao. Pero paano kanya pinatawad? Pinalapit ka sa kanya ka. At niyapos ka niya. At pinatawad ka niya. Nung sinabi mo, Lord, sorry. Pinatawad ka agad niya sa lahat ng kasalanan mo. Kaya dapat mong i-practice na dapat kang magpatawad. Dahil sa pinakakasalanan mo na nakakahiya, ni ayaw man lang malaman ng ibang tao dahil nakakahiya, doon ka pinatawad ng Diyos. Kaya practice mo na tuwing may magkakasala sa'yo, Lord, I forgive them. Lord, I forgive them. Dahil hindi ako karapat dapat patawarin, pinatawad mo ko. Ngayon, meron bang taong sa'yo na nakasakit sa'yo? Very simple lang. Hanggang ngayon, di mo patawad.
Hindi ka lang napagbigyan. Akala mo napakatindi na ng ginawa sa'yo. Samantalang ang kasalanan na ginawa mo ay napakatindi. Higit pa sa person na yun. O hindi ka lang napansin. Mag-start mong patawarin ngayon yung person na yun. Sabihin mo tong prayer na to. Umpisahan mo sa prayer ng pagpapatanggap kay Lord. Kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. Sabihin mo tong prayer na to, Lord Jesus, inaamin ko po na ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Lord Jesus, binubuksan ko po ang puso ko para sa'yo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ngayon sabihin mo kay Lord, Lord, pinapatawad ko na yung taong yun. It could be ang nanay mo na hindi tumanggap sa'yo. It could be ang tatay mo na lagi kang minamaliit. It could be ang tatay mo na nang iwan sa inyo. It could be ang mga relatives mo na nagmaliit sa'yo. Forgive them. Patawarin mo sila. Palayain mo na ang sarili mo sa lahat ng unforgiveness. Palayain mo na ang sarili mo sa lahat ng poison, ng bitterness. Kung nasaktan ka man sa word na hurt, andito si Jesus para pagalingin ang lahat ng mga hurts mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, God. Pwede ba nating awitin yung sukdulang biyaya? Thank you, Lord. Kailangan namin matutunan magpatawad, Lord. Dahil ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na lumilinis ng mga kasalanan. At ikaw ang Diyos na the moment na nagkasala kami at humingi kami ng tawad sa iyo, saglit lang at banayad magalit. Thank you, Lord, oh God. Sukdulan ang biyaya mo sa amin, Lord. Oh God, oh Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagbukulan na ba at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasulian ka ng mabuti sa lahat mo. Thank you, Lord. Alam ko na until now nagkakasala ka pa rin. At kailangan mo ng forgiveness ng Diyos. At para ma-receive mo ang forgiveness ng Diyos, kailangan mo magpatawad sa iba. Kailangan mong patawarin yung mga taong yun. Dahil patuloy ka pa rin nagkakasala at kailangan mo ng forgiveness ng Diyos. Forgive them. I-let go mo. Palayain mo ang sarili mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, oh God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng ba at wagas mong pagsinta, Lord. Habang walang kakayanan, Yes, Lord. ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo, Lord. Paulit-ulit kami nagkakasala. Pero paulit-ulit mo kaming niyayapos, pinapatawad at ibinabangon. Kaya dapat magpatawad din kami sa iba, Lord. O Diyos,
Jesus. At katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalatian. Salamat sa sukdulang biyaya. Kahit ilang beses kaming madapa, ikaw ay mapagpatawad na Diyos. Patuloy mo kaming ibinabangon, Lord. Nagbigay ka ng example ng pagpapatawad, Lord. Pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Praise the Lord of God. Hallelujah. Habang hindi ka dapat pagkakulang ng iba at wagas mo pagsinta. Wagas ang pagsinta mo, at pag-ibig mo sa amin. Kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran. Paano ang isang banal na Diyos, Lord? Patuloy na magpapatawad sa amin, God. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa, Lord, kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Lord, binangon mo kami sa bawat pagbagsak namin at pagkakamali. Binabangon mo ulit kami. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagpapatawad mo sa amin. Paulit-ulit, Lord. Thank you, God. Nabahiran ang kabanalan.
pa Yes. yakap mo ako Sobrang pag-ibig mo. sa aking Habang tinitigan mo kami. Katulad ng pag-ibig mo kay Peter. Nung tinitigan mo siya during that time na nagkamali siya. At itong nag-cause sa kanya para mag-repent. Katuwiran Oh God, kahit minsan hindi nabahiran ng kabanalan kalwalatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. higit pa sa buhay ko. Salamat sa sutulang biyaya mo. Iyak mo, Lord. Higit pa sa Yes, buhay ko. Salamat sa sutulang biyaya mo. Kung na-experience mo matinding pain, matinding hurt na ginawa sa'yo ng tao, ang yapos ni Jesus, ang magpapagaling niya. If you worship Him right now, kasama namin, na-experience mo ang love niya at yung word na heard, ang magpapagaling. Yung word na heard, pagagalingin niya ng love ni Jesus. Niyakap niya ako. Yakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo Lord, I pray, ako. yung mga tao, Lord, na naka-experience ng sugat sa mga sinabi, sa ginawa sa kanila, at sa mga ginawa sa kanila. I pray for your healing right now. I pray for your presence right now. Lord, wala man akong alam sa marami sa kanila right now. If you experience na namumula siya ng mismong tatay mo, I pray for your healing. I pray for the healing power of the Lord Jesus Christ. I pray for the love of Jesus. Kung na-experience mo na pinalayas ka mismo ng mga magulang mo, I pray for your healing. Kung na-experience mo mismo na kinundan ka mismo ng kapamilya mo, I pray for the healing of the Lord Jesus right now be upon you. Lord, alis mo lahat ng poison ng bitterness. At kung na-experience mo na wala nang naniniwala sa'yo, oh God, I pray for the love of God. May isang tao na mag-i-stand sa'yo at ang pangalan niya ay si Jesus. Oh, tayo lang ulit. Oh God, I pray sa lahat ng pain na na-experience nila. At kung na-experience mo na may favorite sa bahay at hindi ko ang favorite, oh God, I pray for the healing power of Jesus Christ be upon in your heart right now in Jesus' name. I pray for your love, Jesus, right now. Lord, oh God, release your presence. Release your presence in the name of Jesus Christ. Oh Lord, right now. Oh God, kung na-experience mo na nakulong ka pero wala kang kasalanan. Oh, magtiwala ka sa Diyos, mananayain ka niya. Release the love of God. Release the presence of God right now in the name of Jesus Christ. Kung na-experience mo na hindi ka pinaniniwalaan ng asawa mo, oh God, right now I pray for healing. Be upon them right now. Release them from all poison of bitterness in Jesus' name. Oh, I pray, oh God, for your love right now. Lord, puntahan mo sila sa bawat bahay at yapusin mo sila. I pray for love. Hugutin mo ang root ng bitterness.
Forgive. Patawarin mo para mahugot ng Diyos ang lahat ng root ng bitterness sa puso mo. Forgive. 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 Di kayang tumbasan, O Diyos, ng Katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran. Kung na-experience mo ang rejection, rejection sa tao na mismong mahal mo, I pray for healing power of Jesus Christ right now. God, be healed. Be healed. Every sickness and diseases na gawa ng bitterness, I rebuke it sa physical body mo. Right now, be healed in Jesus' name. aking mga pagkakasala. Higit pa Kung na-experience mo na ikaw na lang mag-isa at iniwan ka na ng lahat, sa I pray for the healing power of Jesus right now. Release it, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. higit pa sa buhay ko. Dapat sa sundulang biyaya mo. Set them free, Lord. Thank you, Father. Salamat po, Lord. Thank you, Father. I give you praise and release your love right now. Thank you, Lord. Release it. Oh, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God.